Alam mo ba pwede kang kumita ng 4 to 5 digit every month or even 6 digit per month gamit lamang ang Canva? Hindi mo kailangan maging professional designer para kumita sa Canva. Perfect ito para sa mga may full-time work, mommy, student, business owner, at aspiring entrepreneurs na gustong kumita ng extra income kahit busy sila. Stay tuned kasi yung number 9 at number 10 sobrang underrated pero highly profitable. Hey guys, it's Kira from Money Master. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano mag-start ng digital product business gamit lamang ang Canva. Hindi mo kailangan ng malaking capital at beginner-friendly ang business model na ito. Today, I will share 10 best ways to make money with Canva in 2025. So, let's begin. So, before yan, mapakita ko muna sa inyo itong potential earnings niya. So, sabihin natin na kapag create ka ng Canva template. So, maraming iba't ibang klase ng Canva template. But for just example, sabihin na lang natin Canva template at ibebenta mo sila ng bundles. So, pagdating sa Canva template at ibebenta mo ng bundles. So, ito, let's say yung price na ay $499. So, this is below the average price yan ng Canva template na nakabundle. But, yan, sabihin na lang natin $499. And since busy ka nga, sabihin natin mag-goal ka lang ng 1 sale per day. So, sa isang araw, meron kang $499 na extrang kita, diba? Extrang income. So, kung consistent mo itong ginagawa for the whole month, meron kang potential earnings or income na 14,970 pesos. So, ito pang another scenario. So, sabihin natin meron kang talent, no? Or kahit hindi naman, pwede ka rin gumawa ng ebook. So, sabihin na lang natin ito sa example na ito, nasa fitness niche ka, okay? But maraming iba't ibang klase ng niche, okay? So, ito, just an example na nasa fitness niche. So, ito, below the average price is $899 siya. Na ipapresyo mo siya ng $899. And yun na nga, since busy ka, mag-goal ka lang ng sabihin natin na 2 sales per day lang. So, meron kang 1,798 pesos pag nakabenta ka ng 2 sales sa isang araw. So, in 1 month, kung consistent mo ito, but of course, hindi yan consistent na 2 sales per day. So, depende yan, di ba? Pwede yung mas mababa sa 2 or pwede mag-0 sales ka per day. Pero, pwede rin na mas madami, di ba? 3, 4, 5 sales. So, let's say na lang, in 1 month, the average sales mo per day is 2 sales per day. So, meron kang 53,940 pesos na potential earnings in 1 month just by selling ebook na create mo lang using Canva. Okay? So, ang ebook, isa yan sa mga example ng digital product. Kaya itong pag-uusapan natin is about Canva and digital product business. And yun na nga, sa video na ito ay isa-share ko sa inyo ang 10 ways or mga product, mga digital product na pwede natin makreate gamit lamang ang Canva. So, let's start with number 1. So, number 1 ay social media template. So, maraming iba't ibang klase ng social media template. So, lahat ng business ngayon, lalo na mga small businesses, kailangan ng consistent social media presence para sa kanilang brand awareness. Okay? Pero hindi lahat marunong mag-design ng mga posts or yung iba naman marunong kaya lang wala silang oras kasi nga busy sila sa kanilang business, diba? So, dito ka na papasok. Gamit ang Canva para mag-create ng Instagram posts, carousel templates, story templates, TikTok templates, or TikTok graphics, at marami pang iba. Pwede mong i-bundle itong mga templates na to, like for example, mga 20 template per pack at ibenta mo sila sa marketplace, market platform like Etsy, Gumroad, at marami pang iba. Okay? Ang maganda rito, isang beses ka lang gagawa, pero pwede kang kumita repeatedly as customer download your packs. Kasi nga, kung ibebenta mo siya, kung ipapublish mo siya sa Etsy, so talagang well-known na kasi itong Etsy, international platform yan, e-commerce platform. Pwede ka magbenta ng whether physical product or digital product man yan. Pwede ka magbenta dito sa Etsy platform. Okay?
So, since digital copy lang ang ibebenta mo dito, so of course, di mo naman kailangan gumawa ulit kasi nga digital copy lang, digital download lang ang makukuha ng iyong buyer. So, isang beses mo lang siyang gagawin and pwede mo na siyang mabenta ng paulit-ulit, okay? So, kumbaga, kapag nakapublish na dito sa Etsy, kapag marunong ka na optimize mo yung store mo, like mga SEO, so possible talaga pag mayroon nagsisearch dyan na related dyan sa product mo na yan, so lalabas talaga yung product mo na binibenta mo. So passive income siya pag ibibenta mo dito sa Etsy, okay? So meron tayong pro tips dito. So target specific niche like fitness coaches, food bloggers, or online shops para mas mabilis kang makabenta. So number 2, ebook covers and layout. Okay? Sa dami ng naglo-launch ng mga ebook ngayon, mataas ang demand sa mga eye-catching covers at organized layout. Gumawa ka ng visually appealing ebook covers gamit ang Canva template. Kasi nga marami ng mga ebook template na nasa Canva na you can edit and customize it as your own. Then mag-offer ka ng layout design services sa mga authors na gusto ng professional looking ebooks. Pwede ka rin magbenta ng ready-to-use ebook templates para mabilis nilang ma-edit ang kanilang content. So, ang example, kung coach sila, pwede kang mag-layout ng ebook tungkol sa fitness, financial tips, or personal development at marami pang iba. So, number 3, printables. So, ano ng mga klase ng printables na pwede natin makreate sa Canva? So, we have planners, journals, mga workbook, at marami pang iba. Ang mga planners at journals ay evergreen products yan. Laging may demand, lalo na sa mga taong gustong maging organized. Pwede ka gumawa ng unique design tulad ng daily planners, budgeting sheet, habit trackers, meal planners, or self-care journals. Then, pwede mo rin i-upload ang iyong design sa Etsy, Gumroad, or Shopee, or sa ating local platform na Rocket.ph, or pwede rin sa iyong sariling website. Pwede ka rin makipag-collaborate sa mga printing shops kung gusto ng customer mo ng physical copies. Ang maganda rito, flexible at pwede kang gumawa ng mga seasonal designs tulad ng Christmas planners or school year's planner. So, pro tips tayo, include motivational quotes or fun designs na mas appealing sa mga buyers mo. Number 4 ay logo designs for small businesses. Maraming small businesses na nangangailangan ng affordable logos and pwede mo gagawin yan sa Canva. So, pwede kang gumamit ng existing logos template na nasa Canva, then customize mo yon based sa kung ano yung kailangan ng clients mo. Okay? Pwede kang mag-charge ng between 1,000 to 5,000 per logo, depende sa complexity. Okay? So, depende sa klase ng logo. Depende sa complex niya kung gaano siyang kahirap gawin, di ba? Kumbaga, nakadepende sa design, okay? So, pwede ka rin mag-create ng branding package kasama ang logos, business cards, at mga social media banners. So, ang mga target market mo naman dito ay mga newbie entrepreneurs na naghahanap sila ng budget-friendly pero professional branding siya. Kasi nga mga newbie, di ba? So, medyo mababa lang yung budget nila. So, ang hinahanap nila is mga budget-friendly pero yung professional branding naman. So, yan. So, pro tips, always ask for the preferred colors, fonts, and style para maging personalized ang design mo. So, number 5 tayo, presentation templates. So, presentations are essential for businesses, schools, and events. With Canva, you can design creative and professional slides decks. Create template for business reports, school projects, webinars, or pitch decks. Pwede mong ibenta ang iyong template sa mga marketplace tulad ng Creative Market or sa iyong sariling website. So, ang example nito, pwede kang gumawa ng minimalist presentation templates para sa mga corporate clients or colorful designs for student projects. Ang maganda rito, ginagawa mo lang ito ng isang beses pero maraming pwedeng
pumili. So, pro tips ulit tayo, focus on easy to edit templates para mas maraming buyers ang interesado. So, number 6 ay YouTube channel graphics. So, dumadami na nga ang mga YouTuber at lahat sila ay nangangailangan ng branding. Gamit ang Canva, pwede kang gumawa ng channel banners na tugma sa kanilang niche. So, like for example, mga gaming, lifestyle, travel, education, at marami pang iba. So, pwede ka rin gumawa ng thumbnail na catchy para tumaas ang kanilang views sa mga video nila. Pwede ka rin gumawa ng end screen for their outros. At pwede kang mag-offer ng package deal, halimbawa 2,500 for banners, thumbnail, at end screen. So, pro tips ulit tayo, hanapin mo mga bagong YouTuber na sa Facebook group or sa Upwork at i-offer mo ang iyong services. Or you can directly browse yung mga bagong YouTube channel na nasa YouTube, diba? So, tingnan mo yung mga hindi pa gaano ka-organize ang kanilang branding. So, i-reach out mo sila, sabihin mo na pwede mo silang tulungan para mag-stand out ang kanilang brand. So, number 7, we have digital invitations. Dahil digital na ang karamihan ngayon, patok ang online invitation para sa mga events. Gumawa ka ng unique designs for weddings, birthdays, and corporate events. You can offer customizable options kung saan ilalagay na lang nila ang kanilang details sa template. Pwede kang mag-charge per design or ibenta mo ng bundles. Ang maganda rito, mabilis itong gagawin sa Canva. At maraming events ang nangangailangan nito all year around. So, number 8, we have online course materials. Ang dami na nagtuturo online ngayon at kailangan nila ng materials tulad ng workbooks, handouts, at mga activity sheets. So, meron din mga course slide decks na professional at visually appealing. Pwede ka rin mag-offer ng done-for-you services kung saan gagawin mo lahat ng course materials nila o kaya gumawa ka ng general templates na pwede nilang bilhin at i-edit na lang yon. For example, a fitness coach might needs a nutrition guides workbook for their course. So, pro tips, market yourself sa LinkedIn or online communities for coaches and mga trainers. So, number 9, merge design. Isa to sa mga highly profitable ngayon. So, kung mahilig ka sa mga creativity, subukan mong gumawa ng design for t-shirts, tote bags, mugs, at stickers. Then, yung mga design mo, pwede mong i-upload sa print-on-demand platform tulad ng Printify at Redbubble. Hindi mo kailangan ng inventory. Ang gagawin mo lang ay mag-design at bahala na ang platform mag-print at mag-ship sa iyong customer. So, number 10 tayo. We have editable template for resale. Isa rin to sa mga profitable, no? So, ang pinaka-efficient para sa passive income ay gumawa ng editable template. So, pwede itong resume, media kits, contracts, or pitch decks. I-upload mo ito sa mga marketing platform, sa online platform like Gumroad, Etsy, or even sarili mong website. O kaya pwede rin directly sa iyong social media. Ang mga buyers mo naman dito ay mga freelancers, business owners, at mga job seekers na naghahanap ng professional yet customizable documents. So, pro tips, use clean and modern layouts na madaling i-edit kahit non-techie buyers. So, that's the 10 ways to earn using Canva in 2025 na siguradong effective at profitable. So, ngayon, gusto ko malaman kung anong ways ba ang napili mo sa mga 10 na nabanggit ko kanina. Comment mo dyan below para malaman ko at matulungan kita. Anyway, kung nabitin ka pa sa ating short video at excited ka na simulan ang Canva at digital product journey mo, meron akong good news sa iyo. Kung gusto mo ng step-by-step guide, meron akong ginawa na free trainings para sa iyo. Nandyan lang yung link sa ating description below kung saan tuturuan kita kung paano ka makakagawa ng profitable digital product business kahit beginner ka
at sa iyong spare time mo lang ito ginagawa. By the end of the trainings, ready ka na mag-launch ng first digital product business mo at kumita ng 4 to 5 digit per month or even 6 digit. So, click the link below to join the free trainings. Just enter your first name and your email address to access the training for free. So, don't wait. Ang best time to start is now, and let me help you turn your skills into consistent income. So, thanks for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe for more tips about Canva, digital products, and online business. So, pakishare na rin itong video na to sa mga friends mo na gusto rin kumita online. So, kita-kits sa trainings. By the way, pwede mo rin panoorin itong next video sa ating screens to learn more about digital product business.